Palagi po akong nanonood ng inyong programa mula pa po na ako'y fourth year high school. At sa internet po, palagi po akong nag-visit po sa inyong website at nanonood po ng iba't ibang diskusyon ninyo, lalo-lalo na po na sa Seventh-day Adventist. Salamat. Kapag ikaw po ay nagsimba po, o totoong iglesia po, hindi ka po susali doon sa araw ng linggo dahil yung mga protestante po na nagsasabi na silang totoo na iglesia ay walang karapatan na sumali po doon o magsimba po ng linggo kagaya po ng sinulat sa Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942. Alam mo, siguro kapatid, huwag kang magagalit, ano? I believe that you are a Seventh-day Adventist, though. So, the conditioning of your mind seems to lean to the Seventh-day Adventist kind of reasoning, ano? Pero ganito yon. Hindi naman masamang magsimba ng linggo, eh. Kayo lang naman ang tutol sa linggo dahil gusto nyo Sabado, di ba? Wala naman nakasulat sa Bible na sasamba ka Sabado. Wala nun. Ang pagsamba sa Diyos, araw-araw. Pwede ka naman sumamba. By the way, let us first analyze or let us first ask the Bible, ano ba ang kahulugan ng pagsamba? What do you mean by the word pagsamba sa Diyos? Let the Bible supply the answer. 12:1, sa Tagalog Bible, ganito sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Ano raw po ang pagsamba? Offering of yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your spiritual or reasonable service. Yun ang katampatang pagsamba. O-offer mo yung sarili mo parang living sacrifice. Alam mo kapatid, kung sabadista kan talaga, sa panahon ng mga patriarka, ang ino-offer nila sa Diyos, papatayin nila yung tupa, papatayin nila yung baka, o-offer nila yon as a burnt offering. Patay na, no? Ngayon, sa New Testament, hindi na yun eh. Inalis na ng Diyos yung pag-o-offer ng mga baka, mga tupa. Lalo na ngayon, ang mahal-mahal ng baka. Sino ngayon makaka-afford yung isang baka, papatayin mo, susunugin mo lang. Baka pag sinusunog mo yung magalit pa yung mga kamag-anak mo at kapitbahay. Hoy, ba't mo susunugin niya? Sarap-sarap niyan. Sabihin nilang gano'n, ano? Baka ikaw makagalitan pa. Nung araw kasi sinusunog mga baka, tupa, yahandog sa Diyos. Ngayon, sa panahon ng Bagong Tipan, hindi na po baka, tupa. Itong sarili natin pinapahandog, pero hindi mo napapatayin para ihandog. Ihandog mo, living sacrifice. Paano ba yung paghahandog ng sarili sa Diyos? Na isang haing buhay. Basahin nga natin sa Hiligay nun yun, kapatid. Gani, ginapakiluoy ko sa inyo, mga kauturan, bangod sang kaluoy sang Diyos, sa pagdulot sang inyo mga lawas, subong nga halad nga buhi, balaan, kag kalahamutan sa Dios, nga amo ang inyo espirituhanon nga pagsimba. Ayan. Ang espirituhanon nga pagsimba, yung paghalad sa inyong lawas, itong katawan niya, gagawin mong halad para sa Diyos na buhay ka buhay, para makagawa ka ng espirituhanon nga pagsimba. Ano ba kahulugan nun? Paano? How do we offer ourselves as a living sacrifice unto God? Paano yon? Kunin natin ang paliwanag kay Pablo rin sa 6:13 ng Roma. Dili ninyo itugyan ang inyo bahin sa sala, subong nga galamiton sampagka di matarong, kundi itugyan ang inyo kaugalingon sa Dios, subong nga buhi, gikan sa mga patay, kag ang inyo mga bahin, subong nga mga galamiton sang katarungan sa Dios. Ayon. Ihandog nyo ang inyong mga bahin, Opo. ang inyong mga sangkap. Opo. The entire body itself, ihandog mo sa Diyos na isang haing buhay na ano yon? Mga kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Magpapakasangkapan ka, gagawin mo yung katawan mo, kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Yung mabuti. Halimbawa, may tumatawid sa kalye,
inalalayan mo yung matanda, tumatawid sa kali, ginakasangkapan mo yung sarili mo para makagawa ng mabuti. Halimbawa, nagugutom kapitbahay mo, binigyan mo ng isang kabambigas, o naging kasangkapan ka ng Diyos para makaraos yung kapitbahay mo. Na ihahandog mo yung sarili mo na isang haing buhay sa Diyos. Yun ang pagsimba o pagsamba sa Diyos. Kaya ang pagsamba, pwede ka sumamba ng umaga, tanghali, hapon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang pagsamba, yung paghahandog ng sarili sa Diyos. Gagawa ka ng kabutihan. Halimbawa, merong may sakit, tutulungan mo. Pagsamba sa Diyos yun. Yung asawa mo, mamahalin mo. Ha? Maghahanap buhay ka, bibigyan mo ng pera. Bahagi ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos yun. Kakahabagan mo yung kapitbahay mo, paglilingkod sa Diyos yun. Ganon ang kahulugan ng pagsamba, kapatid. Ginagawa yun araw-araw. Araw-araw, hindi lang Sabado. Paniwala mo kasi kahit dahil Sabadista ka, pagka Sabado lang sasamba. Hindi. Mga alagad nga, nagkakatipon sila, nagsumasamba sila sa Diyos. Araw-araw. Basahin natin yung Gawa, Kapitulo 2, at versikulo 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Kita nyo mga kapatid, yung mga alagad nung una, araw-araw pa eh. Paano mo naman sasabihin Sabado lang? Araw-araw nga nagkakatipon, nagpupuri sa Diyos. Kaya yung mga Sabadista, nadaya lang kayo ng mga pastor nyo sa Amerika para bang Sabado lang tayo pwedeng sumamba. Hindi. Mga unang Kristiyano nga, kahit linggo, nagkakatipon sila. First day of the week. Basahin natin yung 27 ng Gawa. Sa nahaunang adlaw sang simana, sang nagtipon kami sa pagtipik-tipik sing tinapay. Nagwali sa ila si Pablo, nga buot magtaliwan sa adlaw nga madason. Kag siya nagpalawig sang iyawali, tubtob sa tungang gabi. Tamo, ano yan? Nahaunang adlaw sang semana. The first day of the week. Kung 7 araw meron ng isang linggo, ang ikapito yung Sabado. So, ang unang araw, linggo. Nagkakatipon sila, linggo, domingo. Hindi masama yung magkatipon doon sa araw. Maraming pong salamat. Sige, salamat kapatid.